Okay, good morning. November 25. Top-down analysis tayo from monthly time frame. So we still have this monthly support zone, September high. This is the September high. Itong candlestick na to, September to. So this is the high. This is October and this is October low. So in between these two line are the monthly support zone. And ito naman, this is October high or the monthly resistance price all-time high. At the moment, this November, kung papansinin nyo, bullish naman siya. And pag pinagkumpara mo naman yung high netong October at saka yung high neto, medyo nag-form siya ng trend line. Ayan. Nag-form siya ng trend line. And the lower low ng the low ng October and the low ng November, although hindi pa tapos yung November, so we can assume na nagko-consolidate talaga siya. So if we go, but still, November is bullish. Weekly. Yan. So yung first week ng November, ito, indecision siya matapos itong downtrend na to. And then nagkaroon ng breakout. And then nagkaroon ng pullback dito. So most likely, this is a retest. At nagtuloy pa yung retest ito hanggang dito. Umangat, pero bumalik, nag-retest kung saan nag-breakout yung weekly. Dito kasi yan, may breakout yan dyan. Ngayon, niretest yan. Pagka-retest niya, last week, Friday, nandun pa rin sa baba yan. And then Monday, ito. Monday, nandito. Ito, bumaba. Umangat. So, let us go Monday. Daily. So this is Friday. This is Thursday last week November 20 and November 21. And Monday ayan, nag-open dito yung market tas bumaba and then ni-reject na dito kasi dito may fair value gap ditong dating nakalagay. So from the fair value gap nag-bounce na yung market. So pag bumaba kasi yan seller, pag ni-reject yan buyer. Hindi lang hanggang dito, inangat pa nung buyer hanggang doon yung price niya, hanggang dulo. And makikita nyo yung week 4 November high and week 4, day 5 high week 4, day 4 high week 4, ay binrake yung resistance na yon, daily resistance. And na ngayon, yung week 3 November high, binrake din ng price. Bakit? This candlestick is very strong. Look at the body, Although na may wick sa itaas yan, most likely because nag-close lang yung market kaninang madaling araw. And at the moment now, the price is, ayan, pagbukas kanina ng market, bumaba, nag-retest ng konti, and then nag-resume na siya ng pag-akyat. And kung titingnan natin to, the price now is above the week 3 November high. Previously resistance, now a strong support. So, pwedeng dumiretso ito pataas pero mayroon siyang harang dito. Itong red dotted line na to, ito yung nilagay natin sa weekly trend line. So, pwedeng maging resistance ito. Kaya, pwedeng hanggang dito yung, kung may mga nakabay, pwedeng hanggang dito yung TP. Ganun. Pero pwede rin namang basagin yan kasi nga, looking at the weekly, talagang nag-retest lang naman. Ito, niretest lang naman ito. And then, at the moment now, nagpo-proceed na siya pataas. Okay? So, pagdating dito, check nyo lang sa lower time frame kung bumabalik na. If you want to close the open trade nyo na profit, then wait for the breakout dito sa line na to. Pwede yun. So, on the 4 hours, ayan. Kanina, ito yung candlestick kanina. Open ng market, ito siya. Ayan. November 25.06, ayan. Indecision. Tanggalin muna natin yan. Yan, mga previous analysis na yan. Yan.
And very clear, ayan, nakikita natin, na break na yung day 5 and day 4 high, week 4, November, week 4, November, and the week 3, November, weekly resistance. They are all now support. At the moment, yung price, merong rejection sa taas. Most likely, nagpo-pullback kasi nag-breakout siya rito. Pwedeng nagpo-pullback o nagre-retest yan dito. Possible na umangat pa din kasi nga, because of this candlestick. So, ito kasi 1, 2, 3, 4. They are all bullish, ano? So, kung nabantayan yan kagabi, yung mga talagang nagtiyagang magpuyat, so, maaaring yung iba kumita dyan, kumita. So, if you want to enter this candlestick, hintay lang kayo sa lower time frame. Ayun, kasi nagre-retest siya. Ayan. Nagre-retest dito. So, kung mamaya, pagdating dito sa area na to, ayan kasi yung blue dotted line. Punta kayo dyan, 30 minutes. Ayan, antayin nyo dun yung price. Ano nga antayin nyo dyan? Antayin nyo yung price na magkaroon ng, tulad nito. So, parang ganito, rejection. Pwedeng magkaroon ng another rejection dyan. Rejection followed by a bullish engulfing. On the lower time frame, pwede kayong mag-buy. Ito, tulad nito, buy. Ayan. Ito, bumaba na ganun. And then, ayan, nagkaroon ng mga small candlestick, tapos followed by green, ano? Actually, ito, nag-pullback. So, ano yung nagda-drive dito? Nagda-drive dito talaga yung daily candlestick na to. The daily candlestick is very strong, no? Tinutulak niya talaga. And the market now is pushing the price maybe until this resistance, yan. The trend line na to na long dotted line. Pwede yan. For a recap, tingnan lang natin, ayan. So, medyo sa lower time frame, nagpo-pullback na naman siya. Pwede nyo hintayin dito sa shaded na to. Ano yung hintayin nyo dyan? Hintayin nyo katulad nito, indecision, 30 minutes. Kung 15 minutes naman, tulad nito, mga rejection. And then engulfing. The engulfing candlestick confirm na mag-resume siya. Kaya lang, ayan, bumabalik ng konti. Lagi naman ganyan. So, at the moment now, this is an uptrend, ano? Yan, medyo may konting pagbulusok dito kanina, but nag-resume siya. Na-break niya na ulit itong swing high na to. Most likely, babalikan niya lang ito. Ito, may mga fair value gap dyan yan. Babalikan niya yan, then bago uli mag-resume. And itong araw na to. Itong araw na to, ang pinaka-bias niya talaga ay bullish. Yan. But still, walang sigurado, kaya lagi kayong maglagay na stop losses nyo. Okay? So, ayan ngayon. So, meron ng konting, ito yung swing high. So, ito yung trend niya sa 1 minute. Na-break yan. So, kaya nga lang, kahit na bumababa yan, posibleng binalikan niya lang ito. So, wait for the price na mag-bounce dito or any sign ng consolidation katulad nito. And then, pagka nagkaroon ng choke, choke, nag-break dun sa taas nun, ayun, pwede na kayong pumasok. Or pwedeng hintayin yung konting pullback bago kayo pumasok. Okay? Thank you very much and good luck.